Isang maganda at mapagpalang araw po ng Martes sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Martes, kung kaya't araw ng debosyon kay San Antonio ng Padua. Tayo po ay nasa loob ng ikatlong linggo sa panahon ng Pasko ng Pagkabuhay. Pagbati po sa lahat ng mga supporters, viewers and followers of our daily gospel reflection. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagbati din po sa mga deboto ni San Antonio ng Padua. Araw po ng Martes ngayon, kung kaya't araw ng ating pamimintuho sa ating santong patron, tagapagtanggol, San Antonio ng Padua. Sa mga minamahal po naming benefactors, sa mga tulong po na walang sawa niyong pinapaabot sa amin, lubos po ang aming pagkilala at pasasalamat sa inyo. Kami po ay nananalangin para sa inyo, maging ligtas nawa tayong lahat sa lahat ng pagkakataon. At welcome po sa ating daily gospel reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ng mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita na nakalaan para sa araw na ito. Mga minamahal kong kapatid, ngayon po ang araw ng Martes, araw ni San Antonio, Martes sa loob ng ikatlong linggo sa panahon ng Pasko ng Pagkabuhay. Pagdinilayan natin ang mabuting balita ayon kay San Juan. Mula po sa ika-6 na kabanata, bahagi pa rin ng Bread of Life Discourse at mga talata 30 hanggang 35. Dahil ito po ay Bread of Life Discourse, pag-uusapan natin ang tungkol kay Jesus sa kanyang pagiging tinapay ng buhay. Si Jesus ang tinapay, si Jesus ang pagkaing nagbibigay buhay. May mga banyaga po na nagsasabi na tayo daw mga Pilipino ay amoy bawang. Bawang? Bakit naman amoy bawang? Kasi nga daw, mahilig tayong kumain ng bawang. Kaya kapag pinagpapawisan, nag-aamoy bawang. Kapag naghahanap ng adobong mani, ang hanap ay maraming bawang. May mga nagsasabi din naman ng mga Arabo daw ay amoy sibuyas dahil mahilig silang kumain ng sibuyas. Kaya nag-iibang amoy dahil sa ating mga kinakain. Kaya kung ano ang ating kinakain, yan po ay nahalata din sa ating amoy. Pero hindi lang naman po amoy ang pinag-uusapan dito. Ang pagkain po ay mahalaga sa ating buhay sapagkat ang pagkain ay simbolo ng buhay. Marami po mga pangyayari sa buhay natin na kung minsan ina-associate natin sa pagkain. Bakit ka ganyan? Ano bang nakain mo? Parang iba yata ang ihip ng hangin. Bakit parang tulala ka at matamlay? Kumain ka na ba? Baka hindi ka pa kumakain. Kulang lang sa kain yan. May nagsasabing, ang ganda mo talaga ngayon. At ang sasabihin naman, kung sinabihan, aba, ano bang nakain mo at nag-iba yata ang tingin mo sa akin? Para bang ang lahat nangyayari sa atin ay iniugnay natin sa ating mga kinakain? Namayat dahil kulang sa pagkain. Tumaba dahil sobra-sobra naman talaga kung kumain. Umaaliwalas ang muka, kumikinis ang balat dahil sa mga prutas at gulay na kinakain. Sa panahon na nahihirapan tayo dahil sa pandemya, di po ba, napakalaking usapin ang pagkain. Kaya andyan ang kabi-kabilang ayuda, community pantries, nagbibigay ng pagkain kasi marami nagugutom. Kailangan ng pagkain para mabuhay. Sa ating ebanghelyo, sinabi ng mga tao kay Jesus, Ginoo, bigyan niyo po kami palagi ng pagkain iyon. At sinabi ni Jesus, Ako ang pagkain nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Iniaalok ni Jesus ang kanyang sarili bilang pagkain nagbibigay ng buhay sapagkat siya ang pagkain na nagbibigay ng buhay sa sanlibutan. Si Jesus ay pinanganak sa lugar na kung tawagin ng Bethlehem. Ang ibig sabihin po ng Bethlehem ay house of bread. Siya po ay isinilang sa labangan. At ang labangan po ay lugar na pinalagyan ng pagkain
para sa mga inaalagaang hayop, lalo na ang mga tupa. At nung si Jesus po ay pinanganak, siya po ay pinanganak sa lugar na kung saan andon ang mga batang tupa na ipinapanganak. Kasama siya ng mga tupa sapagkat siya ang kordero, ang pagkain, siya ang korderong iaalay para sa kaligtasan ng mundo. Kaya sa simula pa lang, talagang may pahiwatig na si Jesus ang tinapay na magbibigay ng buhay sa sanglibutan. Kaya mga kapatid, sa buhay ng Panginoon, mahalaga din po sa Kanya ang pagkain, ang salusalo. Nagpakain ng 5,000 mula sa 5 tinapay at 2 isda, hindi pa kasama ang mga babae at bata. O di ba nakikisalo siya sa mga publingano at mga makasalanan, kumakain kasama ang mga lagad sa huling hapunan, o di nga ba siya ay inanyayahan din ni Sakeo, ni Mateo sa kanilang tahanan at sila ay nagsalo-salo. Si Jesus ay dadalaw sa kanyang mga kaibigan, hindi lamang para mangaral, bahagi po ng pagtanggap sa kanya ang paghahanda ng pagkain sapagkat siya ay mahalagang panauhin. Kaya habang tumatagal, ang usapin tungkol sa sinasabi ni Jesus sa tinapay ng buhay ay tumitindi at malalim hanggang sa dumating na ang pagkakataon na mismong sinabi niya na siya ang pagkain nagbibigay ng buhay. At hindi po mabilis tanggapin sapagkat marami ang di sasang-ayon sa kanyang mga sasabihin. Kaya ang pagpapahayag ni Jesus tungkol sa kanyang sarili bilang tinapay ng buhay ay nangangailangan ng 2 bagay. Una, isang pagpapasya, a decision to come and to remain in Him. Kahit na hindi naunawaan, mabigat ang pangungusap, maraming taong aalis, iiwanan ng Panginoon dahil sa bigat ng kanyang pananalita na hindi nila matanggap. Subalit ang mga alagad ay mananatili. Our goal in life should be start our life with Jesus, stay with Jesus, and end with Jesus. Hindi yung sa simula lang, pero sa huli, nawawala, tumitiwalag, iniiwan si Jesus. Kaya ang sabi ng Panginoon, remain in me, and I will remain in you. So, the acceptance of these words of Jesus, referring to Himself as the bread of life, requires a decision to come and to remain in Him. The true followers of Jesus do not always know where they are going, but they always know who they are with. Alam mo kung sinong kasama mo at nagtitiwala ka sa iyong kasama, si Jesus na kasama mo sa buhay, walang ligaw. Hindi tayo mapapahanga pagkat kasama natin si Jesus. That is why the second lesson is challenging us to have a strong conviction that the words of Jesus are true. Sapagkat si Jesus mismo nagsabi, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. And so when Jesus spoke of Himself as the bread of life, He wanted to be understood in the literalness of His words. A true believer knows that the words of Jesus are true because Jesus Himself said, I am the way, I am the truth, and the life. That is why the presence of Jesus in the Eucharist is not only symbolic. Kaya nung huling hapunan, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ito ang aking katawan, ito ang aking dugo, na ihahandog para sa inyo. Kaya sa tuwing pinagdiriwang natin ang misa, nangyayari sa ngayon, ang nangyari noong huling hapunan na itinatag ni Jesus ang Eucharistia. Siya ang tinapay ng buhay. Siya ang buhay ng simbahan. Without the Eucharist, the Church would be thoroughly lifeless. Sapagkat tayo'y nabubuhay sa pagkain mula kay Jesus. At ang pagkain yun ay mismong si Jesus. Hindi lang ang kanyang salita, kundi salitang naging laman at nagiging pagkain para sa buhay na walang hanggan. Kaya mga minamahal na kapatid, si Jesus ang pagkain nagbibigay ng buhay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala, maraming salamat po lalo tigit sa biyaya ng Eucharistia, sapagkat dahil dito, tinatanggap ka namin bilang pagkain nagbibigay ng buhay. Kung wala ang tinapay na ito, wala rin kaming buhay, sapagkat ikaw ang aming lakas, ikaw ang aming pagkain na kailangan upang kami maging buhay at makarating sa buhay na walang hanggan. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Isang linggo na lamang po sa susunod na Martes, April 23, sa celebrate po ng Pambansang Dambana ni San Antonio ng Padua
ang ikalimang anibersaryo ng Solemn Declaration sa pagiging ika-25 pambansang dambana sa Pilipinas. Araw po ng Martes to, kaya marami pong misa sa maghapon. Darating po ang kanyang kabunyian, His Eminence, Jose Cardinal Advincula, para mamuno sa misa, 10:30 po ng umaga. Nagdadaluhan po ng mga pari mula sa iba't ibang dambana dito po sa Diocese ng San Pablo. Kasama pa po ng ibang mga paring dadalo sa pagdiriwang. Ang misa po ng 3:30 sa hapon ay gagawin po nating 2:30 sapagkat sa ika-4 ng hapon, magkakaroon po ng grand procession of the different diocesan shrines in the Diocese of San Pablo. Marami po tayong magiging panauhin sa araw na ito. Kaya inaanyahan po namin kayo na makiisa sa araw na ito ng pasasalamat sa pagsapit ng ating ika-5 anibersaryo sa pagiging pambansang dambana. Sa anumang pong tulong na inyong pagkakalob sa amin, lubos po kami magpapasalamat. At pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.